Salamat po, worship team. Thank you, Brother Bernard, at sa ating pong worship team. Salamat din po sa ating pong magbisita. Sa ating pong mga kapatid na kasama po natin ngayong umaga na patuloy na nagmamahal po sa ating pong Panginoon. Very grateful po ako na makasama po natin ang ating pong guest speaker today sapagkat very memorable po ang time na na-meet po namin ang man of God na to and his wife dahil nakilala po namin sila ni Pastor Irene during Yolanda's time. So talagang napakano po ng aming pagkikilala na to sapagkat ng panahon na yon, galing po kami ng Tacloban na nakipagbaka ng ilang mga patay, ilang araw na naroon po kami. And the Lord gave us the opportunity na makapag-visit po sa aming lugar, sa aking pong hometown, sapagkat from Tacloban to Samar ay mayroon pong 2 hours or tama ba? 2 hours na travel po. At sabi ko, Lord, sana mabigyan ako ng pagkakataon na makabisita sa amin. At nung time na yon, physically, mentally, and spiritually, drained po kami ni Pastor Irene. Kaya naghanap po kami na saan kaya kami makakasimba ng mga panahon na yon. Salamat po sa Panginoon sapagkat yung prayer po namin yon na sana may mapuntahan po kami iglesia ng mga panahon na yun. At napakabuti po ng Panginoon sa aming pong paghahanap na sinamahan po ako ng aking pong kapatid na narito ngayon. Nakarating po kami ng aming pong hometown sa Villarreal at dinala po kami sa isang napakasimpleng pwede kong sabihin na talagang grabe kung hindi pa ako, it's okay, Pastor and Pastor Anita, tingin ko parang kalahati lang po nito yung kanilang bahay, isang bahay, isang lipa, na pero alam niyo po, pinagpala ng Panginoon ang kanilang prayer. Right now, napakaganda ng kanilang church na hindi po inaasahan na talagang ibubuhos ng Diyos ang pagpapala po para sa kanila. At ang man of God na to ay normal. Meron pong nag-iisang asawa sa puso po niya na napakaganda. Pwede po ba natin palayain? Iyan. Talagang very energetic po yan. Very supportive po sa kanyang asawa. Talagang yung hindi kaya po niya para ipakita na talagang they are together in working for God. So, napaganda po ng niya po at meron po silang 6 na anak. Ang man of God na siya po ay nagtapos sa isang training center po ng New Life. Salamat sa Diyos. Pagkatalan niyo po talaga napakabuti po ng Panginoon. Doon po siya hinubog ng Panginoon at narinig po namin ang kanyang testimony kung papaano po siya binalik dahan-dahan po ng ating pong Panginoon sa kanyang will, sa kanyang plan, sa lahat ng bagay na matutunan niyang ibigay sa kamay ng Diyos kung ano po ang kanyang bukas. Pero sabi nga, ang Diyos po natin ay He holds the future. Pinagkatiwala po niya ang lahat ng yon, yung 6 na pinagpala ng ating pong Panginoon. Nagtapos din po siya sa isang pastoral training in Asia. Sapagkat talagang, alam niyo po sa province, sa mga probinsya, talagang kailangan mo mag-train sapagkat hindi po katulad po natin dito na ang daming opportunity para po makapag-aral ng lubos sa mga Bible school. Pero naniniwala po ako na kapag tinawag ka ng Panginoon, the Lord will equip you kung saan kanyang gagamitin. Kaya salamat po sa Panginoon sapagkat ang man of God na to for 26 years in service, mula po noon hanggang ngayon, nakita niya ang katapatan ng aking Diyos. At talagang pinagpala ko siya ng lubos sapagkat ang man of God na to, mula pa lamang sa sinapupunan ng kanyang ina, talagang ang kanyang pangalan, dala-dala ko niya. Ang favor ng Lord ay nasa kanya, kung kaya kagalakan ng aking puso
na ipakilala po ang ating pong guest speaker po from Samar. Siya po ay talagang, ano tawag nito? Talagang buong-buo na nanggaling po sa Samar at ang kanyang pangalan, minanap po niya. Saan po yun? Sa Jerusalem, sapagkat yan po ang kanyang apelyido at ang kanyang pangalan ay si Pastor Levi or Levi sa Bible na kilala po natin. Si Pastor Levi Jerusalem, pinapakilala ko po sa inyo na siyang tagapagsalita po natin ngayong umaga. Grabe ako sa Diyos. Ito ba? Kakaibang pangalan niya. Hindi pa niya kilala ang kanyang mga magulang, pero ang pangalan niya is Levi Jerusalem. Glory to God. Isa po mga makalagay ko pong kagalangan na kung saan ako po ay binigyan ng oportunidad na to kasi sa totoo lang, ang alam ko sa invitation po ni Pastora, una is attend ng anniversary ninyo. At talagang ako po'y nagagalak dahil mamimit ko kayo. Ang hindi ko doon alam na kayo gagawin ni speaker. Okay. Pagkatapos, ang mga ilang araw yun, nagpahabol lang na message. Pastor, nag-meeting daw kami ng buong board at di napagkasunduan daw na ikaw daw na lang ang gawing speaker. And not use that word, ikaw na lang, ikaw daw. Sorry, that word. Ikaw po daw ang speaker. Sabi ko, habang binabasa ni Pastora yung message, wala lang akong kibo. Kasi sa totoo lang, ang sasabihin ko sa inyo, isang challenge sa akin na ako'y mag-preach sa inyo. Bakit? Puro walay po ako. Sabi ko, baka mangyari doon, maubos ang Tagalog ko, mag-speaking tongues ako. Mag-speaking tongues ko, walay. Hindi niyo makuha, di ba? Sabi ko, challenge ito sa akin. Wala na akong ibo. Oh no, sir, sabi ni Pastor, anong gagawin mo? O anong i-reply ko? Naalala ko, beginning in the ministry. Simula pa lang ang conversion ko, limang Sunday pa lang ang aking pag-apply ako to church. Inanahan ako ng aking pastor na mag-service director doon sa isang outreach. Sabi ko sa kanya, Pastor, wala talaga akong kalam-alam doon. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Eh sabi naman niya, huwag kang mag-alala, basta ibuka mo lang ang bibig mo doon. Alam niyo ang ginawa ko? Dahil under ako niya eh. Hindi ako pumunta ko doon muna sa likod ng Lord. Sabi ko, Lord, ako noong magsiservice director. Ano kaya ito, Lord? Anong gagawin ko, Lord? So, hanggang sa nangyari yun, praise God, hindi ko tinanggihan pumunta ko. Hindi nga, nangyari na yun. And then, nang ma-involve ako sa evangelism, sa mga crusade, na-invite kami, isang recess, mayroon na 30 mga Australian na kung saan may crusade. Ang nangyari, sabi ni Pastor Edwin, yung pinaka-senior pastor namin, Pastor, halika kayo. Punta kayo, support kayo sa crusade natin. And then naman, nag-ano kami ng aking misis, wala tayo pumasaya, wala natin. Sige, basta pupunta tayo doon. Yan, nakapunta kami doon. Pagpunta namin doon, sinalab ako ni Pastor, Pastor, ikaw ang MC, ikaw ang service director niya. Na naman? Sabi ko sa kanya, ako na naman. Hindi ako hindi ako ngayon kasi nandito ako ngayon para i-celebrate ang gagawin ng Lord sa crusade na ito. Kasi wala akong inaasahan na papil dito sa crusade. Wala talaga akong nagawa. Under kasi ako sa isang leadership na sumunod crusade ng taon ng Kalbiga. Malaking taon na yan. In-invite din kami.
Kung in-invite ka, Pastor, support ka sa crusade, ganito. Kaya hindi rin niya sinabi kailanman sa akin ako mag-i-speaker doon sa crusade. Yan ang nangyari. Kung baga doon sa amin, salita ko rin-waray, hindi gagagat. Diba? Parang ngayon nangyari. Sabi ko, Lord, ano na naman to? Hanggang sa nangyari ko, mga kapatid, na pumunta kami doon ng after na ng aming house to house, sinabi sa akin ng pastor, ng president doon, Pastor, ito po ang aking damit. Ito ang gamitin mong damit. Sabi ko sa kanya, hindi ko pa kasi alam kung ako ang speaker at that time. Anong gagawin natin sa damit? May damit na lang kami bawa. Sabi niya, ito ang gamitin mong damit dahil ang ano yung tingin niya dito. Sabi ko, bakit? Ikaw ang mag-reflex na may gabi. Sabi ko sa kanya, na naman. Kaya, nang mangyari ito ngayon dito, sabi ko, kinasanayan na lang yata ito sa buhay ko. Pero ang aking masasabi, wala talaga akong kailanman na pwedeng gawing dahilan magreklamo as a servant, as a nasa ilalim po ng pamamahala ni Pastor Anita ay Isaac. Tinanggap ko po. Amen. Kaya lang masasabi ko sa inyo, for the glory of God, maliit lang ang Tagalog ko, kung minsan mapilipit man to, kung minsan magkulang man to, dagdagan na lang ninyo at ayusin. Okay lang po ba? Alam niyo, hindi ako sa inyo kasi nahihiya. Bakit? Kapatid ang turing ko sa inyo. At alam ko naman, na mga kapatid ko kayo, hindi nyo kayo papahamak at hindi ko rin kayo papahamak. Amen! Ang totoo sa akin buhay, sabi ko kay Pastor Jerry, Pastor, papagsalitain mo lang ako sa labas, wala lang sa church. I-assign mo lang ako sa labas, wala lang sa church. Dahil pag sa church, talaga, minsan, sabi ko, naaalala kong hindi ako sa loob tinawag ng Lord. Para ako sa labas. Ba't ngayon nasa loob ako? Praise God. Okay na ba sila? So, purihin ang Panginoon, salamat sa Lord sa Signal Travel at din nandito kami naka-attend. Praise God at ay nagaganap ako sa ating tinatawag team building together or working together. Talaga, purihin ang Diyos. Ito po isang napakahalaga pong message na kung saan kailangan malaman natin lahat ang kabuuan po dito, mga kapatid. Okay? Hallelujah. Na magre-research ako about yung tinatawag na together, sabi ko, ano kaya Lord ang gagawin ko dito? Okay. Sama-sama together. Okay. Ang tinutukan ko doon is ang pagtutulungan. Okay lang ba sa inyo? Okay, as a part of the body of Christ, as a part of sambahan ni Kristo, isa pong malaking bagay na kailangan malaman natin na ikaw at ako ay nangangailangan ang body ng tulong mo maging sino ka man. Mula sa maliit na bata, hanggang sa mga young people, hanggang sa may sapat na gulang, hanggang sa mga senior citizen, kailangan ang tulong natin lahat. Amen. Amen? Amen. Hindi ito pwede ng bawat isa sa atin ay umasa sa pagagawa ng iba na magagawa may pwede magawa ng iba. No! Totoo po, kailangan pong malaman natin. Amen. Let's open our Bible and book out. Ecclesiastes chapter 4 and verse 9 to 12. Okay. New King James Version translation. Okay. Two are better than one, because they have a good reward for their labor. For if they fall, one will live up his confinement. But all to him who is alone, when he falls, for he has no one to help him to up. And verse 11, again, if two lay down together, they will keep warm. But how can one be warm alone? And verse 12,
may be overpowered by another, two cannot withstand him. A triple cord is not quickly broken. Pagpalain na ang salita ng Panginoon at magsitay tayo ulit na manalangin po tayo. God, you are so great, God. Ikaw po ang Diyos ng sambahayan ni Kristo. Ikaw ang Diyos ng aming pagkakaisang ito. Ikaw ang Diyos ng celebration na ito. Sa iyo po namin idinudulog ang aming pag-aaral sa mga salita ninyo. Hayaan po ninyo, Panginoon, na ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo ang siya po kumalot sa bawat isa sa amin. O na, Panginoon, gamitin mo po akong bibig na magsasalita, Panginoon, sa lahat po, Panginoon, ng mga salitang nararapat po, Panginoon. Hayaan po ninyo na ikaw po ang manguna sa aming pag-aaral. Sa magitan po ng pagbukas ng mga puso at kaisipan, ang spiritual eyes ng bawat isa, upang makita po ang liwanag ng mabuting balitang ito. Ako po'y umaasa. Maraming salamat. Ito pong samag dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakatulog. So dito po mga kapatid sa pananampalataya, according sa ating nabasa, alam niyo sa Old Testament, kadalasan, historical mayroon. Diba? Pagdating naman sa New Testament, parable madalas doon. Amen. Pero dito, sa ating nabasa in verse 12, okay, na ang lupig daw may tatlong pilipit, praise God, ay talagang hindi basta-basta lang mapuputol. If we go to New Testament, ito po ang sinasabi ang pagtutulungan o kung nagtutulungan ang body of Christ. Amen. So dito sinabi po, start in verse 9 itong ating pag-aaralan. Sabi noon, mas maganda daw ang dalawa kaysa isa. Bakit daw? Once na mag-back out o matalo ang isa, may isang tutulong sa kanya. Diba? And literal, totoo po yun. Amen. Dahil lang dyan, hallelujah, ang Lord, pag nanghihina si Pastora, may aamay sa kanya. May tutulong sa kanya. Amen? How many, pailan ang member ng board ninyo? Diba? Kung ilan kayo, kung manghina ang isa, kung maligaw ang isa, may ibang tutulong sa kanya. Dahil hindi siya nag-iisa. Amen po ba? So dito natin, patuloy dito natin nabasa natin na kung saan ang dalawa daw, amen, sabi ito, ang dalawa daw ay may mas magagawa kaysa isa lang na higit pa sa magagawa ng isa. At kung sa pagtulog daw, kung siya daw ay nag-iisa lang, walang ilit na pwedeng makatulong sa kanya. Pero kung dalawa sila, pwedeng makatulong ang ilit na isa sa ilit ng isa rin. Amen. Ito po'y sinabi dito upang ipakita sa atin kung ano ang kailangan ng pagtutulungan. Okay. Ngayon tatanungin ko kayo, ano po yung tinatawag na pagtutulungan? Handa tayo tumulong. Amen, di ba? Pero ano ang kaulugan ng pagtutulungan? Ang nakikita niyo sa screen. Yan, kunti. Yan. Ang pagtutulungan ay ginagawa ito sa lahat ng isang hangarin sa isang gawain. Kunti, meron yan sa iyo. Yan. So, praise God. Meron ka sa itaas?
Yan. Ang pagtutulungan o ang pagtulong ay isang gawa na di pinapabaya lang sa iba. Ang gawain dapat kasama kang gagawa. Are you with me? Yan po ang pagtutulong o ang pagtutulungan. Hindi pwede natin sabihin na tumutulong ka pagkatapos ipapabaya mo sa iba. Ang gawain dapat nandun ka. Alam niyo ba kung sa atin ay mayroong tinatawag na kakayanan na kung saan gawin ang isang gawain na di dapat natin iasa sa iba. Amen? So ang pagtutulungan ito ay kinakailangan talaga natin. Amen? Amen? Up natin ang konti. So binasa kanina, sabi doon, ang pagtutulungan ay isang gawa o isang ginagawa ito ng nagkakaisa hanggang o nagkakaisang hangayin sa isang gawain. Amen? May magtutulungan ba kung hindi nagkakaisa? Wala, di ba? So ang tibay na tinatawag mayroon ang isang nagtutulungan kung sila'y nagkakaisa sa kanilang hangarin. Every one of us, as we are belong in this NSK, remember that. Pag tayo'y nagkakaisang hangarin, talaga malakas ang loob natin tumulong sa lahat ng gawain. Amen. Bakit? Alam natin ang ating hangarin at isa ang ating hangarin. At ang hangarin na yan ay hindi pwedeng iasa lang natin doon kay pastora, doon sa portundi. Tayong lahat ay involved dito. Amen. Hindi pa ako magagalit. Are you with me? Sabi ko sa'yo, tagalabas ako, hindi ako sa Latala Church. Amen. Alam ko na si Pastor hindi magagalit. Hello. Nawakita natin na pagtutulungan mayroon ginawa ang Diyos. Let's start. Ano ang ginawa ng ating Almighty God? Ha? Okay. Makikita natin ang unang nagpakita ng magandang pagtutulungan para sa kaligtasan ng lahat. Take note. Una, our triumph God, ang ginawa ng ating Diyos na buhay. Ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak. Amen. Na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo sa kaligtasan upang ikaw at ako ay maligtas. At ang ating namang Panginoong Jesucristo ay nag-alay ng kanyang buhay para ikaw at ako rin ay maligtas. At ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo na nagbigay ng kapangyarihan sa buong iglesia o sa body of Christ na siya rin nagbigay ng kapangyarihan upang may pahayag ang salita ng Diyos with power. Tingnan natin ang kanilang pagtutulungan. Ikaw at ako ay inabot. Amen. Amen. Ngayon ang tanong sa atin as nasa body of Christ, ano naman mga gawain ang dapat na nagtutulungan tayo para sa kaligtasan ng maraming tao at sa pagpalaganap ng Ebanghelyo upang lumawak ang sambayan ni Kristo. May desire ba tayong lumawak ang sambayan ni Kristo? Alam kong hindi tayo komportable na tayo lang. Sino sa inyo komportable na tayo lang? Alam niyo yung evangelist na isang evangelist na nabasa ko doon sa book niya, Richard. Sino? Yan, sa Richard Bonnke. Ang sabi niya, ang sino mang Kristiyano na hindi naghahanap ng mga nawawala, siya rin ay nawawala. Grabe! Kaya ganun na lang po ang alam sa puso namin doon dahil talaga totoo, napakahirap minsan natanggapin na ang bawat isa sa atin o kung sino man sa atin hindi hinahanap yung mga lost, you are also lost. Masakit yan. Bakit kung hindi ka lost, alam mo ang katotohanan na hanapin mo ang nawawala. That is the desire of Jesus. You and I, at ang ibang nasa labas pa ay ipasok sa loob. Kaya kinakailangan natin ang magtutulungan. Hindi ito kaya ng isa lang. Ang tanong naman, Pastor, ano nga ba ang dapat kong
itulong. Pero ang tanong ko muna is, handa ka bang tumulong? Handa ka bang makipagsabayan para ang paglaganap ng salita ng Diyos at ang kawan ng Diyos na pinamumunahan ng ni Pastor Rita at ang buong sambahayan Kristiyano ay lumaganap ang kabutihan o makita ang kabutihan ng Diyos. Handa ka ba? Hello? Handa ba tayo lahat? Okay, ngayon, ano naman ang mga gawain dapat tayo nagtutulong para sa maraming tao? Okay, tingnan natin para lumamang kayo. Una is sa Great Commission. Makinig kayong lahat. Maraming mga nasa labas, maraming hindi pa nasa loob ng bayan ng Diyos na kinakailangan abutin mo at abutin ko. Ang sabi doon sa Matthew chapter 28 and verse 19 to 20, very related na po tayo sa verse na ito. Pero ang tanong, sino tayo sa verse na ito? Ang sabi doon, ang utos doon is, ikaw daw at ako. Okay, ang utos na ito ay para sa lahat ng mga mananampalataya. Di ba sabi nga, humayag kayo sa buong sanlibutan at gawin ninyo nakasunod ko ang lahat ng tao. At ang salitang word na yan kayo. Anong napapansin ninyo sa word na yan kayo? Ha? Isa ang tinutukoy, hindi. Si pastor ang tinutukoy, si pastor lang, hindi yung word lang ba? Hindi. Mula sa maliit na bata, basta't mayroon sa pagdagulan na mag-share ng salita ng Diyos, kasali ka doon. Kung walang taong gumawa ng parang nabutin ako, kung walang taong gumawa ng parang nabutin ka, hindi tayo nakapaglilingkod sa Lord. Are you with me? So, totoo lang mga kapatid sa mananampalataya, wala sa ating naligtas na hindi o na walang nagsakripisyong tao para sa atin, na walang natulong-tulong na tao. Amen. So makita natin, sino kayo, sino ako sa Great Commission. Hallelujah. Praise God. When I was attend a seminar, sabi ko masakit pero yung pagkotoo. Hindi ang Great Commission na isama doon ang pumunta kayo sa buong sanlibutan para umamit, para tumugtog. Sabi ko masakit sa music team nasa music team kami at the time. Kung ang sinabi doon is ipangaral ang magandang balita sa buong sanlibutan. Praise God. Sabi niya dito sa amin, sabi ng pastor, ang aming drummer, alam niyo, sabi niya, ang kanyang open cell ay nasa 65 ang kanyang binibisit. Makita ko naman yung kanilang gitarista. Ang gitarista talaga, marakista, mahabang buhok, talaga, ano talaga pag nagana. Alam niya yung aming gitarista, ang cell group niya is nasa 40 plus. Sabi ko, grabe church to Ang problema ng mga pastor wala pa. Pero, yung mga board wala. Di ba? Masakit di ba pastor, no? Hello? Lahat sila na nasa music team. Mayroon silang cell group na pinanahawakan. Praise God. So nakita ko ba yung tinatawag na pagtutulungan o ang maraming tao ay makakay sa gawain ng Lord. Sabi ni Maria, hindi naman pwede yan. Wala akong kakaya na pumunta sa ibang mundo kasi go to the world na, preach the gospel. Ang katrabaho mo, mundo mo yan. Ang pamilya mo, mundo mo yan. Ang mga kaibigan mo, mundo mo yan. Huwag ka na naghanap ng ibang mundo. Unahin mo muna ang pamilya mo. Ang mga yung mga kaibigan mo, yung mga katrabaho mo, yung mga classmates mo, mundo mo yan. Amen. Amen. Okay. Go on, preach the gospel. Tayong lahat ay handa. Nandiyan na kayo sa amin, sa Biblia. Okay lang tayo?
Aatakihin natin ang bilya. Siguro, kasi pastor, hindi ba namin yan? Mamaya, may makikilala pa kayo sa bilya. Okay. In Acts chapter 4 and verse 6 to 20, ang pangangaral, makinig kayo lahat. Kung ikaw man ay mag-share ng salita ng Diyos, ang pangangaral mayroon ka kailangan is nangangaral ka dahil sa pagsunod mo sa utos ng Diyos. Amen. Are you with me? Yes. I experienced may pastor na sabi ko siya, mag-speaking pa sa kumamaya. Ang galing niya mag-press, ang galing niya mag-share ang problema sa kanya. Alam niyo kung ano? Ibig niyang sumigat. Kaya naman kalilig siya, ininabang siya, hindi na namastor. Okay lang sa inyo? Bakit? Bakit? Gumagawa siya sa gawain ng Panginoon hindi para masunod ang utos ng Diyos sa buhay niya, kundi gumagawa siya sa isang gawain para matutuloy natin gawain ng Panginoon pero personal ang kaniyang hangarin. Amen. Nang sa pagsabihin siya, pastor yung ganito na-discourage na, wala na, hindi na naman sa ministry. Kaya naman pero tayo kailangan pagsunod natin ay ang pag-share natin at ang paggawa natin ay dahil sinusunod natin ang Diyos. Yan po ang may point. Hindi sa sinusunod niyo si Pastora, makakabalik Pastora. Hindi sa sinusunod niyo ang sino sa board. No! Kung di tayo sinusunod natin ang utos ng Diyos, share the word of God! Hallelujah. Amen! Sasabihin ko sa inyo, sa lang kayo naroon, ano bang nangyayari sa board, ano bang mayroong kaibigan ka, huwag mong piliin. I-share ang salita ng Diyos. Amen! Paano ba sa wala ka sa akong panahon? Tingnan yung chapter 18 ng verse 5. Si Paul, ay anong kabisi niya? Binigyan niya talaga ng panahon ang mag-share sa salita ng Diyos. Amen! Ang mga verses na yan, namin na lang doon. Isa-shortcut ko na to. Amen! Amen! Baka magtayo pa si Pastora. Hallelujah! Amen! Magbigay ka ng panahon. Binigyan ka ng panahon sa Lord. Ginamit ng ibang tao. Ikaw rin magbigay ka ng panahon para sa Lord at para din sa ibang tao. Amen. Sino po ang kailangan mayroon tayo? Isabi naman ng iba, Pastor, anong magandang panahon sa pag-share? And 2 Timothy chapter 2, chapter 4, verse 2. Sa may panahon man o wala, i-share ang salita ng Diyos at ang sabi nun? Maging matyaga sa pagtuturo. Ayaw na ng asawa mo, ay tinuturuan mo pa rin. Ayaw na ng mga kaibigan mo na tinuturuan mo pa rin. Pastor, ayaw na, tuturuan pa. Sino ang pinipili? Ang gusto ang ayaw. Kailang matol. Amen. Hallelujah. Nalala ko na, huli ka na. Pasensya ka, huli ka na. Sabi ko, bakit? Sino ang hinihintay? Yung nahuhuli o yung nauna? Sabi niya, yung nahuhuli, pwede ba ako dahil naghihintay pa kayo kasi? Hello? Amen? Let's go number 2. Hallelujah. Sa mga kailangan ng body of Christ. Kailangan mo malaman natin na ang body of Christ ay nangangailangan ng tulong nyo. As you are the part of the body. Sino nag-deliver dito na hindi siya part ng body of Christ? Tumayo? Kung wala, palapakan natin ang Panginoon. You are part of the body of Christ, remember? Kaya hindi pwede na ikaw ay mag-i-enjoy na lang sa fellowship, mag-i-enjoy na lang sa gawain, pagkatapos, pagdating na, hello, sa pangangailangan ng gawain, ay naku nga, anak, maramag ka na. Hello, Pastora, kahit nga kung sa paglalab opening, nahihirapan maglab opening, mag-text pa kaya? Hello, hindi ko kami nakapagbibigay ng test sa opening nila. Sabi ko sa kanila, siguro hindi nila opening eh. Hello,
hindi pala po pero nagbigay. Paano nangyayari yun? Hello? Paano nangyayari yun? Una, hindi ka nag-tithes. Pag nagbigay ka ng loob, alam mo pero bawal ka na sa tithes. Hello? Diretso ko lang dahil hindi ayaw ko kung darating pang pagkakataon ko. Okay. Hindi ito sinasabi ko dahil pastor ako. Makinig. Mahal mo rin, labo rin. Bakit? Sa labo rin, walang presyo. Okay na ba? Sa inyo o sa akin, walang presyo. Pero sa akin may presyo. Ang kadalasan ginagamit ng iba doon sa biyudang nagbigay ng dalawang, ang dalawang posay. Okay? Yung gabi ito, tumututok ang mga ako, hindi mo naman wala. Kahit maliit lang, dahil lang, okay, makinig kayo. Ginagamit mo ang iba, ang 2 Corinthians chapter 9, yung demel. Ginagamit pa yun. Dahil sabi dito, usang loob daw na, tingnan ninyong mabuti kung ano ang mayroon sa Corinthian. Ang sinasabi doon ni Paul ay ang tulong sa mga kapatid. Pagdating sa tithes para sa church yan. Makinig kayong lahat. Habang hindi natin ibinibigay ang para sa Lord, lalong naghihirap ang church, pati ikaw dahil pumapasok ka sa church. Hello? Sabi ko, nagabi kayo pastor, tingnan mo nga, sinasabi na ang text. Bigay ninyo ng buong-buo. Pasensya na, umabot ako dito, pero tinutuloy ko lang. Sabi ko, sir, hindi ko alam kung imbita pa ako niyo. Pero kahit hindi na ko niyo imbita, at least nasabi ko to sa inyo. Mukhang mabigat din kung hindi ko nasabi. Okay, sabi ko kayo pastor, tingnan mo nga. Ano sabi ng ibigay ninyo ang inyong kapo upang magkaroon ng pagkain doon sa templo? And then, pagkababa sinabi doon, na may pagpapalang susunod pag ginawa natin yan. Bakit pagpapalain? Dahil natustusan ang pangangailangan ng templo. At din yun ay gagawin ng Diyos ang pagpapala dahil ginawa natin ang nararapat para sa templo. Hello, balik na ako daw sa akin, Bisaya. Amen? Lagis, pastor, hindi na ako kasi siya nagtatagal ng time out. Ikaw muna. Hanggang oras ako. Hallelujah. You know, I'm so blessed dahil may asawa akong tumutulong sa akin. Paglabas sa aking oras, may time out na yan. Hello? Kasi nasanay kami doon sa New Life. Doon sa dulo. Mayroon doon time out na nakalagay. Kahit sinong superior na nag-case, pag itinaas siya, bababalay sa pulpito. Hello? So, let's continue. Nasaan na tayo? Okay. Anong sabi doon? Romans chapter 15 and verse 3. Romans 15, 1 to 3. Huwag isipin ang sariling kapakanan. Okay. Basahin niya natin. Huwag isipin ang sariling kapakanan namin. Yes. Huwag isipin ang sariling kapakanan lamang natin. Kaya ba natin mga ano sa natin? Okay. Kasi pwede mababang history na punta doon sa Bible. Okay, see. Sige, basahin niyo doon sa Bible niyo. Anong sabi doon? Okay. Nasabi, bigyan kasiyahan ang kapwa, huwag ang sarili. Okay, huwag ang sarili. Dapat pagtisan natin o natin malalakas ang mahihina sa pananampalataya. At huwag ang sariling kasiyahan lamang ang isipin. Bigyan natin ang kasiyahan ang ating kapwa kung ikabubuti niya upang lumakas ang kanyang pananampalataya. Si Kristo man ay hindi nagawa ng sariling kasiyahan kundi ayon sa kasulatan na susulat.
Sa pag-aalimusta nila sa inyo, ako ang inaalimusta. So dito tayo, alam nyo, ang number 2 na pwede natin is ang pagtutulungan sa pangangailangan ng body of Christ. Minsan ang konsepto natin is pera. Hello? Pero hindi, kung mapapansin natin dito, ang tinutukoy dito, yung mga may hina na dapat tulungan natin. Are you with me? Alam niyo, minsan naranasan ko pag may nanihina, alam na niya ang salita ng Diyos, alam na rin. Hayaan natin siya, may sakto. Kung maligtarin ikaw ang nasa pagmong yun, ano kaya ang masasabi mo? Sobra naman yung mga kapatid ko, hindi nga ako naman lang dinalaw. Di ba? Masasabi natin ang gano'n. Minsan, hindi natin alam, may mga kapatid na nahihiya lang, may problema sila, pagkatapos hindi may open doon sa church doon, tapos nalalaman mo lang doon sa iba. Wala ka pa rin ginagawa. Alam niyo, pag nalaman natin o ibinahag sa atin na may problema ang isa sa ating kapatid, remember that ipinalaman sa iyo ng Diyos dahil ikaw ang ibig ng Diyos, gamitin niyo magtulungan siya. Amen? Amen. Even kami ng mga pastor. Bakit may mga organization ng mga pastor? Dahil di ba, nag-open kami kung anong mga kalagayan namin, kung anong mga kailangan meron kami upang matulungan kung sino ang may kahinaan. Hello? Hindi lang sa magitan ng pera, pwede kang makatulong. Amen. Sa pag-i-encourage, sino sa inyo tumitingin dito? Pag-aral ng linggo, kung may kulang sa church. Meron ba? Siguro ang may alam kung sino ang kulang, yung nasa aser. Di ba no? Di ba? Siguro siya may alam. Ang aser naman, sinasabi niya ba kay Pastora, na itong taong ito, hindi nakadalo. Kasi pag hindi natin nasasabi, hindi nakasikaso yun, hindi natutulungan, anong ginagawa? Anong ginagawa ng kaaway? Dahil nakakaligtaan siya, yan. Binalak pa ng kaaway. Amen. So, kailangan natin ang tinatawag pagtulong sa lahat. Kahit hindi alam ni Pastor, hindi ba nalaman ni Pastor, ikaw nalaman mo na si brother o si sister, hindi nakaten, gumawa ka ng paraan. Ipaalam mo sa lahat na kailangan bisitahin siya. I remember doon sa amin, hindi na siya nakakapag-church. Pagkatapos nang maalala namin, hindi ng tao ito nakakapag-church. Sabi ni Pastor, napunta natin, papay mo siya, punta natin doon. At din pinalo-up namin. Alam niyo, nasa bahay siya, o sa kanilang bahay, and then, sabi niya sa anak niya, magagalit na niyo sa atin si Pastora kasi hindi, ang alam nila hindi ako magagalit, si Pastora lang. Hello? Punta namin, sabi niya, alam mo anak, magagalit na niyo si Pastora dahil hindi na tayo nakakap-church. Maya-maya lang, kumakatok na si Pastora. Tao po, sabi niya sa anak, sabi ko na, si Pastora na pala. Ayan. Tinanong namin, bakit, ano ang reason, bakit hindi ka na nakakapag-church, ganito, ganun. Tapos tinayos namin. Bakit may ano ba sa damdamin sa taong yun? Sabi niya, oo. Tinatana naman, pinagharap namin. Pagkatapos nagyakapan sila, at then pinagmerienda kami. Grabe. Naayos namin merienda ba? Wala pa ka namin ang Panginoon. Diba? Siya po ang nangyari, mga kapatid. Di porque wala tayong pera, hindi tayo pwede makatulong sa pangangailangan. May pangangailangan natin na hindi pwedeng, hello, ma-resolve sa pera. Kailangan ma-resolve doon sa follow-up, sa usap-usapan. Amen? Sino sa inyo magsabi, Pastora, may problema ka ba? May member ba dito na? Kung wala pa, kailangan gawin na ninyo. Hello? Mahal niyo ba yung Pastora? Mahal niyo yung mga Pastor? Sino sa inyo nagsabi, ano po po may tulong mo sa inyo yung Pastor? Hindi ako makita kung kailangan tulong niyo. Taga dito lang. Hello? Hello? Okay, Galatians chapter 6, verse 1 to 2, ang ano yun? Ang magtulungan ng ano? Pagdala ng pasanin. Okay. Kailangan po ito sa body of Christ. Pagtulungan tayo sa pagdala ng pasanin. Ang church ay may pasanin ito araw-araw.
tayong pastor ng church. Okay naman ang church natin. Ha? Sa palagay niyo, wala nang pwede kayo sa iba ito? Ha? Kahit hindi ito ganito kagala ang aming church, pero alam kong may pwede pang ayusin dito. Amen? Amen? So, hallelujah, ikaw at ako, kailangan tumulong tayo sa kung ano mayroon pasanin ng church. Alam niyo, ang church ng SNK may pasanin sa, baka hindi lang ninyo nalalaman. Hindi nyo nalalaman? May pasanin. Sino ang pasanin ng SNK? Kami, Samar. Hello? Why? We are belonging to this ministry. Amen? Alam ni Pastor ang aming kalagayan. Alam ni Pastor kung ano mayroon doon. So hindi ligid yan kay Pastora. O sa puso niya, lagi siya nag-aalala para sa amin. Dapat natin ang Panginoon sa buhay ni Pastora. Amen! Sabi nga doon na mga kapatid, Pastor, ang ganito yung sound system natin. Sabi ko, dahil ganun na yun. Wala ka saan magkakalit. Hello? May nagdala ko doon ng speaker. Ang speaker naman yan, since siguro, alam niyo yung bunso namin, hindi pa yung nag-grade 1. Hanggang yun, doon ang ginagamit doon sa San Rafael. Okay, nasira na yung Twitter, umarda na sa TikTok ng Twitter, itinest ko, okay na. So, yun, para sabi ko, okay na, wala na problema. Praise God. So sabi ko, kung hindi tayo magtutulungan, talagang laging may problema. O hindi mare-resolve ang problema. Salamat naman sa mga kapagdaling kahit ano ginagawa para lang mas-resolve ang mga problema doon. So, sa akala niyo, wala na kayong problema, mayroon pa rin. Sabihin ko sa inyo mamaya. Mamaya na. Amen? Hallelujah! Acts chapter 2, verse 22, mababasa to 34. Ang mga iglesia noong una, the first century, ang mga Kristiyano noon ay nagkaroon sila ng pagkakaisang puso at layunin. Ang mga ari-arian ay hindi na itinuring kanila, kundi itinuring na para sa lahat. Ganun grabe ang kanilang pagtutulungan. Hindi na inari ko ang sa aking mga ari-arian, kundi itinuring ko lang para sa lahat. Tingnan niyo yung pagiging bukas pala ng lahat. So, natuskusan ang lahat ng pangangailangan ng that first century ng mga apostol. Bakit? Dahil sa ganang klaseng pagtutulungan mayroon sila. Kaya lumaganap ang salita ng Diyos. Hindi na akala ang mga apostoles sa gawain sa pagpahayag ng salita ng Diyos. Nakapokus sila. Bakit nang doon ang mga tumutustos sa kanilang mga kailangan? Ang lahat ng mga member o ang lahat ng nag-convert. Did you remember about sa pera at Ananias? Kabilang sila sa na-convict na sumuporta sa gawain, kaya lang mali. Nagkamali sila doon. Amen? Bakit sila na ano doon? Bakit sila nagdesisyon na gawin ang gano'n? Nakita nila ang ginagawa ng iba. Amen? Ang magbili na kanilang mga labi pagkatapos ibigay sa church. Kaya lang sa kanila, may problema. Binawasan, hindi buo. See? Are you with me? Hindi pa kayo natutulog? Ha? Makailang oras tumigil ko? Okay. So, praise God. Tuloy tayo. Hallelujah. I will give an example. The Millionaire Church. Isang tao na kung saan, ewan kung sino tayo. Hallelujah. You know mga kapagid sa pananampalataya ng history ng church, may isang taong from 1999, ipinag-pray namin na kami po ay magkaroon ng church. Nagkakandahirap ang church kahit saan itinatawag na gawain. But dumating po isang punto, tinukuhan ng Lord ang aming dalangin. The Lord's praying, me and Pastora, Lord, bigyan mo naman kami ng church. Pag naman po kami ng pagkaitan, alam ko lang sa amin, ba't hindi naman binibigyan ng church? Check mo na namin ang aming mga sarili. Baka kami ang kulang. Hanggang sa dumating ang point,
may isang bumisita sa amin. Kasi ang prayer ko, Lord, taga-bilya. Bilya ka na ng gamitin mo. Hindi yung mga taga-ibang lugar. Sa mansulog sila ng mundo, dahil mo nga nilang mga puso sa bilya niya. Magkaroon sila ng puso para sa bilya niya upang tulungan ang gawain ito. Pamay test to the short. Pumunta doon ng isang bilyahan. Mga devoted pa na Pilipino. Malalaki ang mga rebulto doon sa bahay nila. Sinabi niya, Pastor, ano ang pwede namin maitulong sa inyo? Hindi niya si Pastora. Sinabi ni Pastora, matagal na kami nag-pray na magkaroon ng lupa para sa church. Sinabi niya, okay lang ba sa inyo ang isang hektarya? Wow! Ginabahan ako tuloy. Pagkatapos sinabi ni Pastor, maluwag na po yun. At din sinabi niya, okay, puntahan ninyo at tingnan ninyo at tatayuan natin ang building. Sabi ko, praise God! Hanggang sa nangyari yun, nag-impisa ang pagtrabaho noon. Parang natutulog pa rin ako na hindi na makapaniwala. Parang nananaginip lang ako. Hanggang so, dumating ang punto na kung saan inaayos na yun. Tumawag uli sa amin, Pastora, okay lang ba sa inyo na bigyan ko kayo ng buwan? Wow, sabi ko. Nakiusap ba kung okay lang sa amin? So binigyan na kami ng building, bibigyan pa kami ng service. Siya po ang nangyari. Nang malaman namin kalaunan, ang pira na kanyang ginasto ay ibibili pala yun ng bahay niya. Ngunit nang marinig niya ang kailangan ng biliyahan, sinabi niya sa sarili niya, hindi pwedeng maging komportable o pagkatapos ang gawain ng Panginoon. Miserable. Kaming puso. Amen. Wala ba kayo mga kamay? Pagpurihin natin ang Panginoon. Kaya ngayon ang building namin, ayun sana yung sa Sanrapay na nakikita niya. Sa outreach sa Sanrapay, sa lugar ni Pastora Nita. So mga kapatid sa pananampalataya, tatagalan yun. Ayan. Ay, Sanrapay pa rin yan. Okay. Ang Sanrapay din, wala kami noon. Patuloy kaming nananalangin sa tulong ng Lord at ginamit din ang main church. Pagkatapos, ganun din, mayroon din tagaibang lugar o taga doon din, nag-donate ng 20,000 at din nagkaroon din ng gawain doon, mga kapatid. O ng church doon sa Sanrapay. Palakpakan natin ang Panginoon. Kung sila ay hindi tumulong, kung nanatili lang silang komportable sa kanilang kalagayan, hindi nila nilimon ang mga kailangan ng iglesia. Walang church sa Billa. Lagi kami doon, kinukot siya, ang tagal na namin wala kaming church. Mag-church lang kami kung magkaroon na kayo ng church. Nakita namin mga sinungaling sila. Nagkaroon na ng church, wala, hindi pa rin sila ng church. Ang best, ang important din may church na po kami. Amen? Purihin po ang Diyos. Kalasnat, at hindi yan pa dahil sa mga ginawa namin, hindi yan sa kabutihan namin. That is only the grace of God. Amen? Dahil sa rin sa mga taong marunong makinig sa utos ng Diyos sa puso nila na kung saan kung may nangangailangan ay tulungan. Sino ang gagamitin ng Diyos? Tayong nasa loob. Bilang nasa labas, minsan baliwala sa atin. Amen? So let's continue. Let's go to number 3. Praise God. Magtulungan sa pananalangin. Sino sa atin ang nananalangin para sa mga missionary? Sino sa atin ang nananalangin para sa mga pastor? Sino sa atin ang nananalangin para sa mga evangelist? Sino ang nananalangin sa mga taong humahayag doon sa mga liglig na lugar para i-ahit ang salita ng Diyos? Itaas ang kamay.
Huwag kayong mahiya. Praise God. Praise God. Amen. Kung hindi pa kayo nanalangin, tama lamang na hindi nyo itaas ang kamay. Pero panahon na ito, magtulungan ninyo kami. Inopen ko nga kay Pastor Alip ang pupuntahan namin. Lugar yun na talagang liblib yung target namin ngayon. Lugar yun na liblib pagkatapos. Maraming New NFA. New people. Sabihin na lang natin, NFA. Hello. So, ba't sabi ko, purihin ang Diyos, hindi sa itinatas namin ang aming mga sarili dahil yan sa kabutihan ng Diyos sa buhay namin at sa ginawa ng Diyos sa buhay namin. Kasi nagkaroon ng kasundo si Pastor at si Lord sa kanya, Lord, pag binigyan ninyo kami ng church, sa kaya kami tayo sa almasulok ng bilyang ito o kahit lampas mo sa bilya. Kaya yun po ang naging covenant nila ni Lord. So yun po, sinusundan mo namin ang naging pangako mo ni Pastora para sa Lord. Amen. Kaya po kailangan namin ng tulong nyo. Maging dito man si Romuald, kailangan ng tulong ng lahat. Sa pananalangin. Hindi pwedeng masabi ng iba na wala akong time manalangin. No! Kahit ang mga senior citizen, hindi na yung pwedeng humayo pa. Kaya nila humayo sa mamagitan ng panalangin. Hindi ba ninyo alam na sa lahat ng ginagawa natin pananalangin, doon kumikilos ang Diyos, doon tumutuon ang Diyos sa lahat ng mga kailangan para sa ministeryo yun. So doon ang importante ang panalangin. So sabi ko sa inyo, ako'y nagmamakawa. Nanalangin kayo para sa mga lumayo. Manalangin tayong lahat para sa mag-share. Manalangin tayong lahat sa tumatayo sa pulpito. How many of us dapat tumayo ang pastor, tumutulog sa Lord. Lord, pag wala mo si pastor, Lord, ikaw pumapala sa kanya. Kaya po ninyo ng natamapayagan na narapat para sa iglesia ay bigyan sa kanya po mapasamin lahat kayo. Brother and sister, pasensya na kayo kung gano'n ang dating na message ko. Dahil ito kinakailangan. We are now living the last days. Hindi natin alam kung ano bukas at walang nakakasiguro sa ating bukas. So habang may panahon, ipagamit natin ating buhay para sa Panginoon. Infinite prayer! Yes, hindi mo na kayang pumunta doon sa mga rural areas, sa mga mahihirap na lugar. Kaya mong pumunta kung malalangin ka para sa mamamahayo. Mga kapatid sa pananampalataya. Hallelujah. We are one in Jesus. Amen. Nasa balikat natin lahat ang gawaing iniwan ng Diyos. Kailangan natin ang pagtutulungan. Amen? Hallelujah. Pasig lang tayo. Amen. Praise God. Hallelujah. Mabot ako ng 11 na. Praise God. Hallelujah. Wala? Okay. So patuloy po. Magpapatuloy po tayo. Hallelujah. Tatamad din ang aking po. Okay. Nasa na tayo? Nasa number 3 na tayo. Okay. Ano naman ang dapat natin ipanalangin? Yan ang tanong. Sabi ko kanina, ang tulungan, ang kabayan ng Lord, ang protektahan ng Lord, ang lahat ng umahay. Okay. Ano ang ating purpose? Para maraming magpasalamat sa Diyos at maraming maligtas. And first, 2 Corinthians chapter 1, verse 10 to 11. And then, and Ephesians chapter 6, verse 18 to 20. Ipinapanalangin na magkaroon ang mga umahayon ng tamang na ipangaral ang nalalapat.
Bakit ginamit ko ang salitang nararapat? Minsan may nangangaral kung anong hello, makinig kayo mabuti. Kung anong gusto lang ng nakikinig, yun lang ang ipapangalan. Dapat natin malaman sa gusto o hindi ng nakikinig. Kailangan sabihin. Hello? Ngayon, kung kinakailangan may pahayag ang salita ng Diyos ng nararapat, anong gagawin natin? Tayo hindi humahayo. Kailangan natin ipanalangin sila. Lord, ganda na sa misa. Kaya po ninyo, Panginoon, na kapayagan mo na sa iyo gamitin ay ipagdalong sa kanila upang mahayag ang salita ng Diyos ng nararapat. Pero ba tayo ng puso? Magwalaan tayo ng Diyos. Malapak natin ang Panginoon. Amen! Manalangin tayo! Praise God! I remember na kung saan nangyari po doon sa amin ang talagang pagkilos na kaaway. Talagang napakahirap kung wala na lang. Sasabihin ko sa inyo yan mamaya. Okay, Colossians chapter 4 verse 2-6. Manalangin na may payag ang hiwaga ni Kristo. Sa mga humahayo, kailangan ang backup natin, Lord. Ikaw po ang mahayag doon sa kanilang ginagawa. Makilala ka ng mga tao na ikaw lamang at sa ilamang matatag panagalitan sa yun ang dapat mayroon tayo. Amen? Amen, huwag natin pabayaan, huwag natin hayaman na wala tayong gagawin sa ministry. Tulungan naman natin ang iba. Matulungan tayong lahat. Sino sa inyo ang may quiet time dito? Sino sa inyo ang nananalangin after quiet time the Lord sa araw nito? Sana may palagahan ng pang-ibanghelyo ninyo. Hello? Isa nangyayari, Lord, pahingin ng ganito, ganun na lang. Hello? Sino sa inyo na ang Panginoon ay ginagawa na lang pahingi noon? Ha? Bakit matawa? Nakakatawa ba? Ha? Pastor kasi maraming hingi. Okay. So, Acts chapter 12 and verse 1 to 17, medyo ano yan, medyo mahaba-haba yan. Ang istorya about Peter. Si Peter po ay kinulong dahil sa ayaw ng mga pari na kung saan magsalita pa si Peter na para sa pangalan ng ating Panginoon Hesus. So, ginawa ng mga pari, siya ay pinagsabihan na wag nang ihahayag pa ang salita ng Diyos. Ngunit nangyari, dinakip si Santiago at din pinugutan ng ulo. Nang pugutan si Santiago ng ulo, nakita ni Herodes na nagagalak ang mga tao o nagalak ang mga tao dahil sa kanyang ginawa. At din pinadakip din niya si Peter. Pagkatapos ng desisyon ngayon, ang hari na kung sa bukas ay